pwede ka nang sumakay sa Elemental Lord. Tumatakas na rin ang Lord kapag low health na. Grabe kakaiba tong patch na to. Sa rank game to Yung mga crab, susunod na rin sa'yo. Ito ang mga patch na pag-uusapan natin. Alamin natin kung ito ba ay magbibigay ng advantage or disadvantage. Umpisahan natin sa bagong retreat mechanism ng Elemental Lord. Kapag bumaba na sa 30% ang HP ng Lord, pupunta na ito sa kabilang side ng river. Tapos, ang lahat ng nasa daan ay mananakback. Ibig sabihin lang ito kapag mabagal mag-Lord ang hero mo, kahit may retry ka pa, mahirap itong kunin mag-isa kasi nga tatakas lang ito. Kapag ito ay successful na nakarating sa kabila, maghihil ng konti ang HP nito at magiging mas madali na itong ma-take down. Pero kung sama-sama naman kayong maglo-Lord or malakas at sapat ang damage nyo, kaya nyong ma-take down yung Elemental Lord at mapigilan itong tumakas. And tignan nyo dito, 4 kami na naglo-Lord kaya naman napigilan namin itong tumakbo. So para sa akin disadvantage to lalo na kapag solo. Kasi sa solo, hindi naman sa lahat ng oras ay tutulungan ka ng kakampi mo na i-take down yung Elemental Lord. Ang dali ng agawin ng Elemental Lord. Tignan nyo dito, naglo-Lord kami. Tapos ginulo kami nung Hylos. So nag-hero lock muna kami para sure. Kaya naman nung wala ng jungler, hindi mo na mareretro yung Elemental Lord kaya naman yung kalaban ay pwedeng mag-antay na lang sa kabila para kunin ito. Oo, mas magiging exciting at challenging ang laro dahil sa battlefield test na ito. Pero hindi ako agree na ilagay ito sa original server. Kasi mahihirapan lalo ang mga solo player dito. Next naman natin ay ang bagong ability din ng Elemental Lord kung saan kapag kayo ang nakakuha ng Elemental Lord, pwede kang sumakay dito. Parang yung special skill ni Carmilla at Cecilion. So yan, kung makikita nyo, sumakay ako at paglabas ko, ang matatamaan ko ay may stun. Ang disadvantage na to, hindi ka rin makakagalaw agad pagkababa mo. Sobrang saglit lang din ng duration na pwede kang sumakay sa Elemental Lord. Pero may cooldown naman ito at pwedeng paulit-ulit kang sumakay as long as hindi ka nakakatanggap ng damage. Kasi kung makikita nyo dito, nung nakatanggap ako ng damage, hindi na ako makasakay. Kapag sabay nyo rin pinindot yung icon na Call of the Lord, parehas kayong pwedeng makasakay sa Elemental Lord. So para sa akin mas okay ito kesa dun sa Battlefield Experiment na may clouds. Ang layo din ng bato ng Elemental Lord kaya lang nakakainis lang yung fact na hindi ka agad makakakilos after mong bumagsak. Pero para sa akin bet ko to. Okay para sa akin to. Dito naman tayo sa Little Wanderer. Kung dati ka nang nag-ML, alam mo siguro yung Nowhere to Hide. Yung dating battle spell. Halos ganun na ngayon ang Little Wanderer. Kapag ito ay nakuha mo, susugod ito sa pinakamalapit na nakatagong kalaban para i-reveal ang position nito. Meron itong cooldown na 15 seconds. At kapag nakuha mo rin ang Little Wanderer, bibilis ang lakad mo ng 10%. Pero kapag nasa river ka, 20% ang mabibigay ng movement speed nito. So ang advantage nito ay makikita mo yung mga kalaban na nakatago pa or wala pa sa vision mo. Ayun ang hirap ng magtago sa bush kapag ganito. Tingnan nyo dito, nakatago ako sa bush. Tapos, ayun, na-reveal ako ng Little Wanderer ng kalaban. Pero may disadvantage din to. Kasi nalalaman ng kalaban mo kung nasaan yung hero na may Little Wanderer. Ayun kung makikita nyo, may lumabas na Lito. Kaya alam namin na may kalaban na nandun sa direction na yun. At ayun, nahuli namin yung Karina. So meron itong advantage at disadvantage na magagawa. Next, yung mga scavenger crab. Unahin muna natin dito sa XP crab. Kapag nakuha mo ito, bukod sa XP na makukuha mo, lalaki din ang hero mo. So mas visible yung paglaki kapag literal na mas malaki na yung hero mo. Kagaya ng Johnson dito, mas lumaki siya. Susunod din nga pala sa'yo yung crab kapag na-takedown mo ito. Tapos kapag bumaba sa 50% ang iyong HP, magkakaroon ka ng shield na 10% ng iyong max HP at meron itong 20 seconds cooldown. Samantalang yung gold crab naman kapag nakuha mo ay aatake. Depende kung sino ang inaatake mo at magdi-deal ng damage na nakadepende sa physical damage mo. Nakakapagbigay din ito ng slow sa mga kalaban. So para sa akin, okay ang patch dito sa mga scavenger crab. Maganda yun, mas magiging importante na itong makuha.
Pero yun nga, etong mga ito ay experimental changes pa lamang, hindi pa sure kung ito ay ipapatupad sa original server. Kaya naman, ano ang masasabi mo tungkol dito? Agree ka ba dito or hindi? Yun lang muna for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.